After gumawa ng profile, naka-receive na ako ng invitation for interview. Automatic, sinenda niya ako ng bonus na $1,350, di ba? Talagang sobrang... Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. So today is Saturday. So happy Saturday everyone! Kung hindi ako nagkakamali, it's the 31st. And syempre kami na namang dalawa ni Zaira dito sa bahay. So si Zaira kumakain ng kanyang breakfast. Hinihiwa ko tong strawberries niya kasi ito part to ng kanyang breakfast. Strawberries and grapes. Tapos for lunch, binibigyan ko siya ng banana after niya kumain ng rice. So ito na nga. Kung nabasa niyo yung title, meron akong ichichika sa inyo about itong ginawa kong desisyon na hindi ko sure kung tama ba yung ginawa kong desisyon o nagkamali ako at pinalampas ko itong napakalaking opportunity na to. Kaya hanggang ngayon pa rin. Medyo di ako mapakali kung paano ba ang gagawin. Kasi nung lang to nangyari. 2 days ago. Nung isang araw lang. Ay. Share ko yan sa inyo mamaya. Maya-maya. Ano muna. Bigay muna natin itong food kay Baby Zaira. So kayo, kumusta ang araw ninyo? Sa ating mga mommies na nanonood dyan, kumusta ang araw niyo, yung mga nag-work? Okay ba ang work? Yung mga kagaya ko na stay home mom? Kumusta naman? Naging busy ba ang inyong araw? Ayun, sana po ay maganda ang inyong araw regardless kung kayo ay stay home mom or nag-work. I really hope na maganda at maayos ang nangyari sa inyong araw. Pero kung mapapanood nyo siya ng umaga, sana happy ang inyong or maganda ang inyong gising. May mga ilang strawberries na medyo hindi na maganda. Nabubulok na. So itatapon ko siya. Syempre hindi natin ipapakain to kay Baby Zaira, no? Ayan ang strawberries na ibibigay natin kay Zaira. Hindi ko na siya masyadong hinihiwa ng maliliit kasi kaya na naman ni Zaira kumain ng ganitong kalaking slices. Nilagay ko lang siya dito sa kanyang tray. Kasi mas gusto niya yan. Minsan tinatry ko nga siyang i-feed na ako ang mag-feed sa kanya. Kaya lang ayaw niya. Mas prefer niya na siya ang magsusubo. Siya yung magpapakain sa sarili niya. Tapos tingnan niyo yung kanyang ilong at bibig may scratch. Kasi ni-scratch niya yan. Mahaba na naman yata yung fingernails niya. So kailangan ko ng putulan. Hi. Say hi. So, syempre, part lagi ng aking morning routine ang paghuhugas ng mga feeding bottles ni Zaira. Siguro nagtataka kayo kung bakit naka-feeding bottles pa rin si Zaira. Pinapractice na namin siya na, actually marunong na siyang gumamit dito, yung straw. Pero, mas prefer pa rin kasi niya na, tawag dyan,
dumede sa feeding bottle. So, hindi naman namin kasi siya pino-force na mag-ano kagad, mag-level up, kumbaga gumamit ng CP cup. Tapos maapektuhan naman yung kanyang pagkain. So, ano yan, di ba? Depende sa baby. Antayin lang natin. Masasanay din siya gumamit ng CP cup. So, dati gumagamit ako ng dishwashing liquid na pang baby talaga. Kaya lang nung, parang na 14 months old na, or 15 months old na si baby. Yung normal na, wait. Kaya si baby, inabot yung plato, muntik na mabasag. So, yung normal na liquid dishwash, yung soap na lang yung ginagamit. So, next naman na ibibigay natin kay Zera is itong grapes. Kumain na siya ng bread, tapos mamaya bibigyan ko din siya ng rice. Pagka napainit ko na yung rice. Kasi meron pang natira kagabi. So, ito. Grapes naman. Ito na ang grapes ng ating baby Zera. So, ibigay na natin sa kanya. Shing shing, here's your grapes. Ayan yung mga natira pa. Get it! Ba yan, nasira naman yung mukha mo, baby. Kasi naman lagi mong ini-scratch. More. This one. 2 more. 1 more. Good job. Dali na, eat na. Good job. So, next ko naman gagawin is maglilinis ako dito sa room na to. I-vacuum ko muna itong floor kung saan merong carpet. Pero minsan lang kasi ako mag-vacuum. Parang, depende. Kung makikita ko lang siya na madumi. Kayo ba? Ilang beses kayo nagva-vacuum ng carpet? Kasi mostly naman, ang part dito is wood siya. And yung wood, lagi akong nagwawalis and lagi akong nagmamap. Pero yung sa carpet na area, siguro mga 3 times a week. Ayun. So, ayun, samahan nyo ako, lilinisin ko muna itong floor. Kasi syempre, may baby tayo. Kailangan laging malinis. Kasi to si Zera, lakad ng lakad. Minsan gumagapang siya. Tapos, yung talagang pinag-aalala ko, pag may nakita siya sa floor, kinukuha niya, tapos sinusubo niya. Meron ng instance na, ito si Richie, nakakainis. Meron siya nung gun, na pellet gun. Tapos, na-aksidente na, na-hit niya yung trigger. So, lumipad yung pellet. Hindi namin alam kung saan napunta dito. Sabi ko, nako, mahirap yan kasi si Zera, alam mo naman na, every time na may makikita siya sa floor, kukunin niya tapos isusubo niya. So, syempre, maliit yun, di ba? Baka isubo niya at nako. Talaga, nakakainis. Nainis talaga ako sa kanya nun. Tapos, ang nangyari, parang few days after, si Zera biglang lumapit sa akin, tumatawa, tapos hawak-hawak niya yung pellet, inaabot niya sa akin. Talagang, sobrang gumaan yung dibdib ko na hindi niya sinubo kasi isang lang naman yun, isang beses lang naman kasi na aksidenteng na kalabit niya
gatilyo nung nung pellet gun ni Mister. And at the same time, kinabahan din ako kasi, di ba, paano kung sinubo niya, pero buti na lang talaga, inabot niya sa akin. Siguro, kahit paano naiintindihan niya na nag-uusap kami nung dada niya na, delikado yun. Kaya siguro, inabot niya sa akin. Kaya ayun, yung mga mamis dyan talaga dapat lagi tayong maingat sa ating bahay, lalo na pagka meron tayong toddler. Ayun, so sige, maglilinis na ako dito. Ayan, na-vacuum ko na yung part na yan. Maggagawa naman ako ng fried rice para sa ating breakfast. Gagawa tayo ng fried rice. Gamit itong rice kagabi na hindi naubos. Medyo madami bilang, di ba, kaming dalawa nga lang ni Zira. Andito. Tapos, itong chicken curry na niluto ni Mister bago siya umalis. Actually, 2 dishes yung niluto niya. Isang adobo. Lagi talagang party ng pagluluto niya every week yung adobo. Kasi nga, di ba, matagal siyang masira. Tsaka hindi naman siya gano'n nakakasawa. For me, ha. At saka itong chicken curry. Kalimutan ko palang kumuha ng butter. Baka makalimutan ko na namang i-turn on ang burner. Nag-aaral ba ako magluto? Siyempre nag-aaral naman ako magluto. Kaya lang talaga kasi most of the time si Mister ang bida sa kusina. Pag wala siya, no choice. Pero ganun nga, kagaya nung nasabi ko nga sa aking mga past videos, most of the time pinagluluto niya ako. And ako, init-init na lang. Kaya nagpapasalamat talaga ako kasi napaka-responsable at understanding ng aking mister. Yan, naantay ko lang matunaw yung butter. So, ito na nga, habang tayo ay gumagawa ng fried rice, chicken curry fried rice. Nakagawa na ba kayo nun? Kwento ka na sa inyo kung ano bang nangyari. So, ang nangyari kasi, di ba sabi ko sa inyo last time, dun sa video ko about sa work, nagtatry ako maghanap ng work from home job gamit yung Indeed. Pero dahil nga, hindi ako makahanap ng work from home job na legit. Naalala ko, meron nga palang site na ang tawag is Upwork. So, available din siya dyan sa Philippines. And marami naman akong mga kakilala na nakahanap nga ng work sa Upwork na website. Para yun sa mga freelancers. So, sabi ko, siguro mag-ano na lang ako, freelancing job. Baka sakaling mag-work. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng profile sa Upwork. And then, siguro mga 2 days pa lang, naka-receive na ako ng after gumawa ng profile, naka-receive na ako ng invitation for interview. So, nag-submit muna ako ng mga proposals. Sa Upwork kasi, kailangan meron kang connects. Hindi ko alam kung automatic magkakaroon ka ng free connects doon na pwede mong gamitin para mag-submit ng proposal sa mga jobs, freelancing jobs na gusto mong pag-applyan. So, nag-submit ako ng 3 proposals and wala akong
na-receive na response from those clients or from those employers. So, hinayaan ko muna. One day ko lang yung ginawa, yung pag-submit ng 3 proposals. Tapos, kinabukasan, gabi yun eh. Parang mga madaling araw. Naka-receive ako ng invitation for interview sa Upwork. Tapos, nung chinek ko yung message or yung invitation for interview, umiiyak si Zira. Hindi ko alam kung umiiyak ba siya or ano, wala lang. Naghahanap siya ng personal assistant. Tapos, yung budget niya for the project, yung project is, ang duration niya is 3 to 6 months since freelancing job nga siya. Tapos, yung budget niya, if ever, is $26 to $41. So, syempre, di ba, na-excite ako dahil first invitation ko for interview. So, nag-submit ako ng proposal. I-insert ko dito kasi recently lang siya nangyari. So, meron pa akong mga screenshots. So, nag-submit ako ng proposal. Yung hiningi ko lang na bid, or ang bidid ko lang, kasi para siyang bidding eh. For my, rate per hour is parang $27. Sabi ko, okay na yun. Kasi, ang ganda nung offer, or siya, work from home and then flexible work. Di, syempre, excited ako. So, yun, sinubmit ko na yung offer, parang ilang mga hours, naka-receive na ako ng message galing doon sa client. So, i-cover ko na lang yung pangalan niya na may explain ko sa inyo kung bakit. So, ayun. Nag-usap kami doon sa Upwork app or Upwork website. Sa Upwork kasi, hindi kayo pwedeng mag-usap ng client outside sa Upwork. Hindi mo pwedeng ibigay yung contact information mo kasi naka-hide yun eh sa profile mo. Unless nag-sign ka na or unless meron ka ng offer para dun sa trabaho. And in-accept mo na yung offer na yun. So, meron na kayong contract together. So, doon kami nag-uusap sa Upwork kasi sa Upwork meron din doon option para mag-video call or voice call. Pero ano lang kami chat. And normal naman daw yun talaga sa Upwork. Kadalasan yung mga clients di naman nag-video call or voice call. Ano lang talaga chat. So, nag-chat kami doon. Sinabi niya yung mga responsibilities. And then, nagtanong siya about sa akin. Tapos, yung pinakang last conversation na, lagay ko na lang dito. Sabi niya kung available daw ba ako. Kasi meron daw siyang task for me for this week. So, kung available daw ba ako na mag-start na work from home. So, syempre, na-excite ako. Sabi ko, I'm so excited to, start this working relationship with you. So, after nun, sinenden niya na ako ng offer para sa job. Tapos, pagka-send niya ng offer, syempre, in-accept ko na. So, meron na kaming contract. So, after nun, hiningin na niya yung aking phone number and aking email address, which is pwede ko na naman ang ibigay. Hindi na siya violation sa rules ng Upwork kasi nga meron na kaming contract. So, ayun. Tapos, minessage niya ako dun sa phone number. So, ayun nga daw, minention niya yung name niya, tapos dun na nga lang daw kami mag-uusap. Tapos, alam niyo ba, after ko i-accept yung offer, automatic sinenda niya ako ng bonus na $1,350, di ba? Talagang sobrang nakakainganyo. So, papasok siya sa Upwork account ko. Kasi pagka nandun ka sa website na yun, i-link mo yung bank account mo or PayPal or anything para doon naman ita-transfer yung earnings mo doon sa Upwork, yung bank payments and bonus. Ngayon, hindi ko pa kasi nalilink yung aking bank account. Dahil nakakagawa ko lang, hindi naman ako nag-e-expect na magkakaroon ako kagad ng client.
So, ito na nga. Sabi niya, yung $1,350 na yun, since PA niya ako and gusto niya mag-lead ako sa isang project on his behalf, na gagamitin ko siya for parang sa isang charitable institution or something. Parang gusto niya mag-fund ako ng isang charity something. So, sabi niya, ano daw yun? Parang 5 business days bago maging available, which is true naman talaga sa Upwork. 5 business days bago maging available yung bonus. And nakalagay sa isang rule ng Upwork, hindi ka pwedeng bumili or you cannot buy something or fund something on the client's behalf. So, kung gagawin ko yung gusto niyang gawin ko, against siya sa rule ng Upwork, and pwedeng maban yung account ko doon. So, hindi na ako makapag-freelancing job using that website. Tapos, tinanong ko siya ulit. Sabi ko, can you give me more information on what am I gonna do with the bonus that you sent me again? Because it seems like this is against the rule of Upwork and I'm a little bit confused on what you want me to do about it. Tapos, sabi niya sa akin, ibibigay ko na lang sa iyo instructions once ma-receive mo na and maging available na sa Upwork account mo, and once ma-transfer mo na siya dun sa bank account mo. Tapos nire-require pa niya na meron ako dapat yun nga, bank account and credit card, which is hindi ko na natanong kung bakit ba kailangan yun. Tapos, so yun, medyo kinabahan na ako. Sabi ko parang merong mali. And then, nag-research nga ako doon na meron nga daw ibang mga client na ginagamit yung bonus para may ipagawa sa'yo or gamitin mo siya para ang tawag dito, para may bilhin ka for them or para may i-fund ka for them. And kung hindi ako nagkakamali, bawal nga siya talaga dun sa rule ng Upwork. So sa mga may experience dyan sa Upwork, please comment down below kung tama ba yung pagkakaintindi ko or pwede ba yung gusto niyang gawin ko dun sa bonus. Kasi naisip ko, baka mamaya, para kasi siyang money laundering. Parang yun yung naging dating sa akin. And isa pang naging parang red flag para naman sa akin. Nung nag-chat kami, ang sabi niya, she's a family woman, business woman, and contractor din siya na lagi siyang out of the country and out of state, kaya gusto niya ng PA. And after nung nag-usap na kami sa phone, kasi in-insist ko talaga na mag-usap kami sa phone. Kasi sabi rin ng asawa ko, dahil sinasabi ko na talaga ngayon nasa asawa ko, dahil nga baka ma-scam na naman tayo. Diba? Medyo kasi syunga-syunga ang inyong friend. Baka ma-scam na naman, mahirap na, diba? Pero wala na naman sila ma-scam sa akin kasi mula nung na-scam ako, sabi ng asawa ko, hindi na muna kita bibigyan ng allowance for a month. Kasi ipapaskam mo lang din naman. So, yan ang aking napala sa kasyungaan. So, anyway, ayun na nga. Sabi niya, girl siya. Pero nung nag-usap na kami sa phone, pala siya, lalaki. Tapos sabi ko, bakit doon sa chat natin, sabi mo woman, yun pala, man ka. Tapos sabi niya, ay lang daw yun, typographical error. Sabi ko, okay. Tapos okay, actually, okay siyang kausap naman. Kaso yung pangalan niya is American name. Pero nung kinausap ko siya, parang siyang hindi American. Yung accent niya is, different accent. Parang hindi siya American. So, ayun, medyo napatanong din ako. So, ang sabi ko na lang, kasi parang alam mo yun, hindi na maganda yung pakiramdam ko doon sa project na yun. So, sabi ko, i-end ko na lang yung contract. Kasi sabi ko yung asawa ko, ayaw niya. And then at the same time, parang hindi ako komportable doon sa pinapagawa niya na once available na yung
funds doon sa bonus na sinend niya sa akin. Ipa-fund ko naman para sa isang project na gusto niyang gawin. Kaya yun. Tapos sabi ko, since spending pa naman yung ano mo, yung, ano tawag dito, yung bonus na sinend mo, i-cancel mo na lang. Tapos binlock ko siya. Kasi para talaga hindi na ako komportable kausap siya. Binlock ko siya, yung phone number ko, binlock ko siya. Pero sa email ko, hindi ko siya binlock. Hinihintay ko nga na mag-send siya sa akin ng email. Tapos dun sa Upwork, binlock ko na rin siya sa chat. Tapos, nung nagbasa-basa ako dito sa Upwork, sabi nila, once na ang client daw is nag-send sa'yo ng bonus, hindi daw yun protected. So, pagka naging available siya sa Upwork account mo, hindi na siya mababawi ng client. And para malaman mo kung pinustro pa rin siya ng client, and kung magpo-post talaga siya sa account mo, yung date, mamaya ano ko din sa inyo dito. Insert ko din dito sa inyo. Yung date na field, may date doon. So, yun yung time kung kailan siya magiging available. And then, pag-check ko kaninang umaga, kasi nung mga nakaraan, nung kahapon, nakapending pa siya dun sa date na column. Pero ngayon may date na, which is the 5th of September. So, kung totoo yung nabasa ko dun sa Upwork, the 5th of September, magiging available yung $1,350. Although, meron kasi mga taxes doon. So, parang naging 1,200 something na lang siya. So, parang mapupunta pa rin sa akin yung pera. And yun nga, since hindi siya protected, kasi hindi ko naman yun hiningi. Siya mismo talaga yung nag-send sa akin nung bonus na yun. So, ayun. Magiging, available sa akin yung pera, and hindi na niya magbabawi. Sabi ko nga sa asawa ko, kung scammer yun, parang ang lumalabas, na-scam ko yung, scammer. Pero, at the same time, I also feel bad. Kasi, nung chinek ko yung kanyang profile, okay yung reviews niya, tapos, part siya ng, or member siya ng Upwork since 2016. And then, meron siyang mga, existing projects with different freelancer na ongoing. So, parang ngayon, I feel bad na paano kung hindi pala siya scammer and totoo pala yung totoo pala yung job opportunity na yun, di ba? Parang tinapon ko, sinayang ko, and then at the same time, binigyan ko pa ng bad review yung tao. Kaya lang kasi, iniisip ko din, gusto ko na talagang i-follow yung instinct ko eh. Kasi nga, ang pangit ng pakiramdam ko nung nalaman ko kung ano yung gustong ipagawa niya sa akin dun sa bonus na yun. Kaya ayun, ngayon iniisip ko, tama ba yung decision ko na i-end na lang yung contract and wag nang makipag-deal sa kanya. Mali ba kasi hindi naman pala siya scammer, ang tawag dito, praning lang dahil nga sa naging past experience ko dun sa mga scam na mga pangyayari na yan. So ayun, ano sa tingin mo? Tama ba yung decision ko or hindi? Hanggang ngayon, pa rin ako, torn. Hindi ko pa rin alam kung tama ba yung ginawa ko or hindi. Tapos sabi ko rin pala sa asawa ko, gusto ko ibalik itong bonus na to. Pero yun nga, wala naman na akong contact sa kanya. Hindi naman niya ako sinenda ng email. Parang hinihintay ko yung email niya. Siguro na lang ako sa Upwork. Sabi ng asawa ko, hintayin ko na lang daw. Hayaan ko lang daw dun sa account kasi kung mag-claim naman siya, mag-file siya ng claim, di yun, kunin na lang niya dun sa, sa Upwork account. So, hintayin ko na lang daw. Kaya lang kasi matatax naman ako dun. Hindi ko talaga alam kung paano ang gagawin ko. Kayo ba, sa tingin nyo, kung kayo na sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo? And sa tingin nyo ba, yun nga. Tama ba yung decision ko or hindi? Grabe. Kasi kung totoo yun, sayang. Pinalagpas ko yung napakalaking opportunity. Ay, grabe. Ayun, so kakain na ako. Tumawag si Mister, kaya naputol ang aking pagkwento. Pero tapos na naman yung kwento ko. Yan, si
Zera, hinubadan ko siya kasi ang daming kalat. Ang daming dumi ng kanyang damit dahil sa kanyang pagkain. So, kakain na nga ako paulit-ulit, no? Tapusin ko na yung vlog dito. Thank you so much for watching our video. See you again next time. Bye! Say bye-bye. Bye! Bye!